Diyos na higit sa lahat ng mga Diyos, lumikha ng langit at lupa, kami ay yumuyukod sa harap ng iyong kamahalan sa oras na ito ng panalangin at pagsamba. Ikaw ang kataas-taasan, ang soberano na namamahala sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Walang anuman o sinuman na maaaring maihambing sa iyong kadakilaan. Walang kapangyarihan na maaaring katumbas ng iyong kapangyarihan. Walang karunungan na maaaring makamit ang iyong karunungan. Ikaw ay Elohim, ang Diyos na maramihan sa diwa, perpekto sa Trinidad, kumpleto sa kamahalan. Ngayong araw kami ay naghahain sa harapan mo bilang mga lingkod na nangangailangan, bilang mga anak na tumatawag sa Ama, bilang mga tupa na naghahanap ng pastol. Kinikilala namin na kung wala ka, wala kaming magagawa. Kung wala ang iyong intervention, kami ay nawawala. Kung wala ang iyong pagpapahid, wala kaming pag-asa. Kaya naman tinatawag namin ikaw, hinahanap namin ikaw, itinaas namin ang aming mga tinig sa masigasig at umaasang panalangin. Naniniwala na ikaw ay makapangyarihan, na gumawa ng walang hanggang higit pa sa hinihiling o iniisip namin. Jireh, Diyos na tagapagbigay na hindi kailanman bumibigo, na hindi kailanman nag-iiwan, na hindi kailanman nag-aabandona sa kanyang mga anak. Sinasamba at dinadakila namin ikaw bilang yaong tumutupad sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng kordero bilang kapalit ni Isaac, na nagpakain ng mga libu-libo sa ilang, na sumustento kay Elias sa tabi ng batis ng Kerit at pagkatapos sa pamamagitan ng balo ng Sarepta. Ilang beses sa kasaysayan ng sangkatauhan ang iyong bayan ay sumaksi sa iyong himala at supernatural na pag-aala. Ikaw ay nagbubukas ng mga pintuan na walang makakapagsara, naghahanda ng mga hapag sa tuyong mga lugar, nagpapasiklab ng mga bukal sa tuyong at paog ng mga lupain. Ngayong araw tumatawag kami sa iyo bilang Jireh. Nalalaman na kilala mo ang bawat isa sa aming mga kakulangan, bawat isa sa aming mga kapighatian, bawat isa sa aming mga sakit at pangangailangan. Magbigay o Diyos ng kagalingang lubhang kailangan namin, ng pagpapanumbalik na lubhang inaasahan namin, ng himala na lubhang hinihintay namin na may pananampalataya at pag-asa. Rafa, ikaw ang Diyos ng kagalingan, ang manggagamot ng mga manggagamot, yaong may hawak sa mga kamay ng lunas para sa lahat ng karamdaman ng katawan, kaluluwa at espiritu. Sinabi mo sa iyong bayan na ikaw ang Panginoon na nagpapagaling sa kanila, na nagpapagaling sa lahat ng kanilang mga sakit, na nagpapanumbalik ng kalusugan at nagpapanibago ng lakas. Ilang mga kitungin ang nalinis sa iyong pagpapahid, ilang mga bulag ang nakabawi ng paningin sa iyong utos, ilang mga paralitiko ang muling nakapaglakad sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang salita. Walang sakit na makatiis sa harap ng iyong autoridad. Walang karamdaman na mananatili kapag ikaw ay nag-uutos ng kagalingan. Walang kasamaan na mananatili kapag ikaw ay nagpapahayag ng pagpapanumbalik. Ngayong araw na parito kami sa harapan mo bilang Rafa, dala ang aming mga sakit, aming mga sugat, aming mga karamdaman at mga kapighatian sa pisikal. Iunat sa amin ang iyong mga kamay na tagapagpagaling, ipasa sa aming mga katawan ang iyong pagpapahid na tagapagpanumbalik, ipahayag sa aming mga buhay ang iyong salita ng kagalingan at kumpletong pagpapaniba. Yahweh, ang dakilang ako ay ako, yaong umiiral sa pamamagitan ng sarili, na walang simula o wakas, na walang hanggan at hindi nagbabago sa kanyang diwa at kalikasan. Ikaw ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na hindi nagbabago, na hindi bumibigo, na hindi nagsisinungaling o nagsisisi. Nang tanungin ni Moises kung anong pangalan ang dapat niyang ipahayag sa bayan, ipinakita mo ang iyong walang hanggang pagkakakilanlan na nagsasabi, "Ako ay ako, ang ako." Ikaw ay lahat ng kailangan namin, lahat ng kailangan namin, lahat ng hinahanap at ninanasang namin. Ako ay ang kagalingan. Ako ay ang pag-aalaga. Ako ay ang kalayaan. Ako ay ang pagpapanumbalik. Ako ay ang daan, ang katotohanan,
at ang buhay. Sa sandaling ito, kami ay nag-aangkla sa iyong inihayag na sa iyong hindi nababagong kalikasan, sa iyong walang hanggang katapatan na nananatili mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ikaw ay Yahweh, ang Diyos ng tipan, ang Diyos na tumutupad sa bawat isa sa kanyang mga pangako, ang Diyos na hindi kailanman nag-aabandona sa mga nagtitiwala sa Kanya ng buong puso. May kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Ang pangalang sa harap nito ang lahat ng tuhod ay yumuyuko sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ang pangalang ito ay may ganap na autoridad, soberanong dominyon, walang hanggang kaluwalhatian at walang hanggang kamahalan. Sa pangalan ni Jesus, ang mga apostol ay nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng walang bilang ng mga kababalaghan. Sa pangalan ni Jesus, ang unang iglesia ay binago ang mundo, nagbago ng mga imperyo, pinalaya ang mga bihag at ipinangangaral ang ebanghelyo na may kapangyarihan at pagpapakita ng Espiritu. Ang pangalang ito ay hindi nawala ang lakas nito, hindi nabawasan ang autoridad nito, hindi nabawasan ang kapangyarihan nito sa mga siglo. Ngayong araw, tinatawag namin ang pangalan ni Jesus sa bawat karamdaman, sa bawat sakit, sa bawat kapighatian na kumukulo at umaapi sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ipinahahayag namin ang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang kumpletong pagpapanumbalik sa aming mga buhay. May kapangyarihan sa pangalan ni Jesus upang sirain ang lahat ng tanikala na nakakulong sa amin, upang wasakin ang lahat ng kadena na nag-aalipin sa amin, upang gibain ang lahat ng pamatok na umaapi at sumusukal sa amin. Hindi mahalaga kung gaano nakatagal ka may sakit. Hindi mahalaga kung gaano kalubha ang medikal na diagnosis. Hindi mahalaga kung gaano kawalang pag-asa ang kasalukuyang sitwasyon. Ang pangalan ni Jesus ay mas dakila kaysa anumang kalagayan, mas malakas kaysa anumang karamdaman, mas makapangyarihan kaysa anumang tawong diagnosis. Nang tawagin ng mga alagad ang pangalang ito, ang pilay sa pintuan ng maganda ay tumayo at nagsimulang lumakad, tumalon at purihin ang Diyos. Nang sambitin ni Pedro ang pangalang ito, si Eneas na paralitiko sa loob ng walong ay kaagad na napagaling at napanum. Nang ipahayag ni Pablo ang pangalang ito, ang espiritu ng karamdaman ay lumabas sa batang manghuhula at siya ay ganap na pinalaya. Naniniwala kami na ang parehong kapangyarihan na gumawa noong mga araw na iyon ay magagamit ngayon sa sandaling ito para sa tumatawag na may pananampalataya at tiwala sa banal at maluwalhating pangalan ni Hesukristo. Sa iyong pangalan, ang mga pader ay babagsak, ang mga tanggulan ay gigibain, ang mga hadlang ay aalisin, at ang mga imposible ay magiging posible sa harap ng aming mga mata. Nang si Josue at ang bayan ng Israel ay naglakad sa paligid ng Jericho na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ang mga pader na hindi mapupuntahan ay bumagsak sa lupa at ang tagumpay ay nakamit. Nang harapin ni David si Goliath, hindi siya nagtiwala sa baluti o tabak, ngunit ipinahayag na dumating siya sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, at ang higante ay bumagsak na natalo. Nang ang 3 kabataang Hebreo ay itinapon sa nag-aalab na pugon, isang ika-4 na tao ay lumitaw kasama nila, na katulad ng anak ng Diyos, at sila ay lumabas na walang pinsala, kahit na amoy ng apoy sa kanilang. Ang iyong pangalan ay gumuguho ng mga higante, nag-aalis ng mga bundok, nagtutubig ng mga dagat, nagbubukas ng mga bilangguan, at gumagawa ng mga himala na sumasalungat sa lahat ng luhikang pantao. Sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus, ipinahahayag namin na ang mga pader ng karamdaman ay babagsak, na ang mga tanggulan ng sakit ay waswasakin, na ang mga higante ng kapighatian ay malulupig na ganap. Ang iyong pangalan ay dakila, makapangyarihan, puno ng kaluwalhatian, nakabalot ng kamahalan, napalilibutan ng autoridad at ganap na dominyon sa lahat ng nilalang. Walang pangalan na maaring maihambing sa iyong pangalan.
Walang titulo na maaaring pantay sa iyong walang kamahalan na maaaring makamit ang iyong walang hanggang soberanya. Ang mga anghel sa langit ay hindi tumitigil na ipahayag ang kabanalan ng iyong pangalan. Ang mga kerubin at serafin ay tinakpan ang kanilang mga mukha sa harap ng kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ang buong nilalang ay yumuyuko sa paggalang sa harap ng kalakhan ng iyong pangalan. Kapag binibigkas namin ang pangalan ni Jesus, ang impyerno ay nanginginig, ang kadiliman ay umaatras, ang mga demonyo ay tumatakas na natatakot, at ang kaharian ng kadiliman ay nayayanig sa mga pundasyon nito. Ang pangalang ito ay may dalang lantad na presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang autoridad ng langit, at ang kumpletong tagumpay sa lahat ng gawa ng masama. Sinasamba namin ang pangalang ito, dinadakila namin ang pangalang ito, niluluwalhati namin ang pangalang ito na balsamo para sa mga nasugatan, pag-asa para sa mga walang pag-asa, kagalingan para sa mga may sakit at buhay para sa mga nasa gilid ng kamatayan. Ang iyong pangalan ay mas dakila kaysa lahat ng pangalan, higit sa lahat ng karamdaman na kilala natin, higit sa lahat ng diagnosis na natatanggap natin, higit sa lahat ng hatol na ipinahayag sa aming mga buhay. Ang kanser ay may pangalan, ngunit ang pangalan ni Jesus ay mas dakil. Ang depression ay may pangalan, ngunit ang pangalan ni Jesus ay mas dakil. Ang diabetes, hypertension, mga sakit sa puso, lahat ay may mga pangalan. Ngunit ang pangalan ni Jesus ay walang hanggang higit sa lahat ng mga pangalan na ito. Walang sakit na nakatala sa medisina na maaaring tumayo sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus kapag tinawag na may tunay na pananampalataya. Walang karamdaman na nakatala sa mga aklat na siyentipiko na maaaring manatili kapag ang pangalan ni Jesus ay ipinahayag na may espiritual na autoridad. Walang hindi mapapagalingang kasamaan para sa iyong pangalan ay higit sa lahat ng pangalan na ang kapangyarihan ay walang hangganan, na ang awa ay walang hanggan. Ngayong araw ipinahahayag namin na ang pangalan ni Jesus ay higit sa aming problema, higit sa aming sakit, higit sa aming karamdaman. At naniniwala kami na sa pagtawag sa pangalang ito, ang kagalingan ay darating, ang himala ay mangyayari, ang pagpapanumbalik ay magpapahayag. Ang lupa ay nanginginig sa kanyang pagsasalita. Ang sansinukob ay gumagalaw sa tunog ng kanyang tinig. Ang lahat ng nilalang ay tumutugon agad sa kanyang soberano at lumilikha na salita. Kapag nagsalita ang Diyos, ang mga mundo ay nabubuo, ang mga dagat ay nahahati, ang mga patay ay nabubuhay, ang mga may sakit ay gumgaling, at ang mga imposible ay nagiging katotohanan sa harap ng aming mga mata na namangha. Ang salita ng Diyos ay hindi bumabalik na walang laman, hindi bumabalik na walang epekto, hindi bumibigo sa pagtupad ng layunin kung saan ito ipinadala sa aming mga puso. Nagsalita siya at ang sansinukob ay nagsimulang umiral. Nagsalita siya at ang liwanag ay nahiwalay mula sa kadiliman. Nagsalita siya at lahat ng mga bagay ay nilikha ng perpekto at may layunin. Ang kanyang salita ay buhay, mabisa, mas matalas kaysa tabak na may 2 talim. Tumatagos hanggang sa paghahati ng kaluluwa at espiritu. Kapag si Jesus ay nagsalita, ang mga bagyo ay kumalma, ang mga demonyo ay itinaboy, ang mga ketongin ay nalinis, ang mga patay ay bumalik sa buhay. Ang parehong makapangyarihang salita na gumawa noong mga araw na iyon ay pinalalabas ngayon sa sandaling ito, sa bawat taong nakikinig sa panalangin ito, na may umaasang pananampalataya at bukas na puso. Ang iyong pangalan ay mas dakila kaysa lahat ng pangalan. At sa maluwalhating katotohanan ito, nakikita namin ang aming hindi matitinag na tiwala, ang aming matibay na pag-asa, ang aming pananampalataya na hindi nag-aalinlangan sa harap ng mga kapighatian. Kapag sinabi ng doktor na wala nang magagawa, ang pangalan ni Jesus ay nagsasabi na may pag-asa. Kapag ang mga estadistika ay tumuturo sa imposibilidad,
Ang pangalan ni Jesus ay nagpapahayag na sa Diyos, lahat ng mga bagay ay posible. Kapag ang mga kalagayan ay sumisigaw ng pagkatalo, ang pangalan ni Jesus ay ipinapahayag ang tiyak na tagumpay. Hindi kami nagtitiwala sa bisig ng laman. Hindi kami umaasa sa karunungang pantao. Hindi kami sumusuporta sa limitadong mga mapagkukunan. Nakatayo kami sa walang hanggang bato na si Hesukristo. Nakaangkla kami sa pangalan na hindi kailanman bumibigo. Nakapundasyon kami sa salita na nananatili magpakailanman. Siya ay tapat at matuwid. Siya ay mahabagin at maawain. Siya ay makapangyarihan at puno ng biyaya para sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ang iyong pangalan ay dakila, makapangyarihan, at sa pagbigkas nito ng paggalang at pananampalataya, pinalalabas namin sa aming mga buhay ang kapaligiran ng langit, ang lantad na presensya ng Diyos, ang nagbabagong kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumagawa ng mga himala. Hindi kami nagsasalita ng walang laman na mga salita o nag-uulit ng mga mekanikal at walang buhay na pormulang relihiyoso. Tinatawag namin ang pangalan na may dalang sa sarili nito lahat ng autoridad, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng kamahalan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tuwing sinasabi namin Jesus, ang langit ay yumuyuko upang makinig. Ang mga anghel ay nagsisimula upang kumilos. Ang banal na Espiritu ay gumagalaw upang gumawa. At ang Diyos mismo ay tumutugon sa daing ng Kanyang mga anak. Ang pangalang ito ay nagbubukas ng mga bilangguan kung saan si Pablo at Silas ay nakakulong, kumakalma sa mga bagyo na nananakot, nalunurin ang bangka ng mga alagad, nagaani ng mga tinapay na nagpapakain sa mga nagugutom na karamihan, binabago ang tubig sa alak sa mga kasalan ng Kana. Ang kapangyarihan ng pangalang ito ay hindi nabawasan. Ang autoridad ng pangalang ito ay hindi. Ang epektibidad ng pangalang ito ay nananatiling hindi binago sa lahat ng mga hindi. Ang iyong pangalan ay mas dakila kaysa lahat ng pangalan na katayo sa itaas ng mga prinsipado, sa itaas ng mga kapangyarihan, sa itaas ng mga tagapamahala ng madilim na mundong ito, sa itaas ng lahat ng espiritual na puwersa ng kasamaan na gumagawa sa mga lugar ng kalangitan. Kinikilala ng dyablo ang pangalang ito at nanginginig sa harap nito. Ang mga demonyo ay yumuyuko kapag ang pangalang ito ay binabanggit na may autoridad. Ang mga karamdaman ay tumatakas kapag ang pangalang ito ay ipinapahayag na may pananampalataya. Walang kadiliman na makatitindig sa liwanag na lumalabas mula sa pangalang ito. Walang pang-aapi na mananatili sa harap ng kalayaan na dumadaloy mula sa pangalang. Walang sakit na mananatili kapag ang kapangyarihan ng pangalang ito ay pinalalabas sa may sakit. Kaya tumatawag kami na may tapang, kaya ipinapahayag namin na may kumbiksyon, kaya ipinapahayag namin na may ganap na katiyakan na ang pangalan ni Jesus ay aming matatag na tore, ang aming ligtas na kanlungan, ang aming hindi matitinag na tanggulan. Sa pangalang ito nakikita namin ang kagalingan para sa katawan, kapayapaan para sa kaluluwa, pag-asa para sa espiritu, kagalakan para sa puso, lakas upang magpatuloy sa paglalakbay hanggang makamit ang ipinangakong tagumpay. Ang lupa ay nanginginig sa kanyang pagsasalita at kapag ipinapahayag niya ang kagalingan, walang karamdaman ang maaaring manatili, walang sakit ang maaaring tumayo, walang kasamaan ang maaaring magpatuloy na gumawa ng mga mapanirang gawa. Siya ay parehong Diyos na nagsabi magkaroon ng liwanag at ang liwanag ay nagsimulang umiral, na nagutos sa mga tubig na magtipon at ang tuyong lupa ay lumitaw, na huminga ng hininga ng buhay sa tao at siya ay naging buhay na kaluluwa. Ang kanyang salita ay hindi bumabalik na walang laman. Ang kanyang pahayag ay hindi bumibigo. Ang kanyang utos ay hindi nananatiling hindi natutupad. Nang utusan niya ang paralitiko na bumangon at lumakad, kaagad na bumalik ang kalusugan at lakas sa nanghihinang katawang iyon. Nang hipuin niya ang mga mata ng mga bulag, agad na napanumbalik ang paningin
at nagsimula silang makita ang liwanag ng araw. Nang pagsabihan niya ang lagnat ng biyenan ni Pedro, sa parehong sandali iniwan ng lagnat ang babaeng iyon at bumangon siya upang maglingkod. Ang parehong Jesus ay narito ngayon. Ang parehong kapangyarihan ay magagamit ngayon. Ang parehong pahid ay ibinubuhos sa sandaling ito sa bawat taong naniniwala. Ang iyong pangalan ay mas dakila kaysa lahat ng pangalan at dito kami ay nagpapahinga na may ganap na tiwala. Dito kami ay nagagalak na may buhay na pag-asa. Dito itinatayo namin ang aming hindi matitinag na pananampalataya na hindi napapaluhod ng mga negatibong kalaga. Ang mga hangin ay maaaring humihip ng malakas. Ang mga alon ay maaaring umiingay na nakakatakot. Ang mga bagyo ay maaaring bumangon ng marahas. Ngunit ang pangalan ni Jesus ay ang angkla na nagpapanatiling matibay at ligtas ang aming kaluluwa. Ang pangalang ito ay nanalo na sa kamatayan, natalo na ang kasalanan, nagtagumpay na sa Satanas at lahat ng kanyang masasamang hukbo. Sa krus ng Kalbaryo, ang pangalang ito ay hinubaran ang mga prinsipado at kapangyarihan, ginawa silang pampublikong palabas, nagtagumpay sa kanila sa kahoy na iyon. Sa muling pagkabuhay, ang pangalang ito ay nagpakita ng kapangyarihan sa kamatayan at libingan, nagpapatunay na walang imposible sa Diyos. Kaya hindi kami nag-aalinlangan, hindi kami nag-aatubili, hindi kami nawawalan ng pag-asa sa harap ng mga hamon na kinakaharap namin. Naniniwala kami na ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay gagawa rin sa aming mortal na mga katawan, nagdadala ng buhay kung saan may kamatayan, kalusugan kung saan may karamdaman, kagalakan kung saan may kalungkutan. May kapangyarihan sa pangalan ni Jesus upang ganap na baguhin ang aming kasalukuyang sitwasyon, upang baligtarin ang mga kalagayang itinuturing na hindi na mapababalik ng aghampan tao, upang gumawa ng mga himala na magluluwalhati sa pangalan ng Panginoon sa harap ng maraming saksi. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pangangailangan sa sandaling ito. Hindi mahalaga kung gaano kalubha ang iyong pisikal na kondisyon. Hindi mahalaga kung gaano katagal mo nang dinadalang sakit na ito sa katawan o kaluluwa. Ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan na magpagaling ng mga terminal na sakit, na magpanumbalik ng mga kompromisadong organ, na magpanibago ng mga nasirang tissue, na magpanibago ng mga lakas na tila naubos na magpakailanman. Sa pangalang ito, mayroong masaganang buhay, mayroong nabagong pag-asa, mayroong pananampalataya na gumagalaw ng mga bundok, mayroong pagmamahal na nagtataboy ng lahat ng takot. Tawagin ang pangalang ito na may katapatan ng puso, tumawag para sa pangalang ito na may tunay na pananampalataya. Ipahayag ang pangalang ito sa iyong karamdaman na may espiritual na autoridad. Ang mga pader ng sakit ay babagsak, ang mga tanikala ng kapighatian ay mababali, ang mga bilangguan ng sakit ay bubuksan at makakaranas ka ng nagpapanumbalik na pagpapahid ng Diyos ng kagalingan na hindi kailanman nagbago ng kanyang kalikasan o kanyang disposisyon na pagalingin ang kanyang minamahal. May kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, kapangyarihan upang baguhin, kapangyarihan upang magpanumbalik, kapangyarihan upang magpagaling, kapangyarihan upang ganap na palayain ang lahat ng naglalagay ng kanilang tiwala sa Kanya. Ang kapangyarihang ito ay hindi isang impersonal na puwersa o abstract na cosmic na enerhiya. Ngunit ito ay ang pagpapahayag ng Diyos mismo na naghahayag sa Kanyang mga anak, na gumagalaw para sa mga naghahanap sa Kanya, na gumagawa ng mga himala para sa mga naniniwala sa Kanyang banal na pangalan. Ngayong araw, ang kapangyarihang ito ay pinalalabas sa iyong buhay. Ngayong araw, ang kapangyarihang ito ay hinahawakan ang iyong may sakit na katawan. Ngayong araw, ang kapangyarihang ito ay tumatagos sa ugat ng iyong karamdaman upang bunutan ang ugat ng lahat ng kasamaan na kumilos at ninakaw ang iyong kapayapaan. Tanggapin ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya ang nagpapagaling na pagpapahid ni Jesus. Tanggapin ang pahid na dumadaloy mula sa Kanyang trono ng kaluwalhati.
Tanggapin ang birtud na lumalabas mula sa kanyang maluwalhating katawan, tulad ng lumabas nang ang babae na may daloy ng dugo ay humipo sa gilid ng kanyang damit at kaagad na napagaling. Maniwala sa sandaling ito na ang parehong birtud ay dumadaloy sa iyo, na ang parehong kapangyarihan ay gumagawa para sa iyo, na ang parehong himala ay pinalalabas sa iyong buhay. Sa iyong pangalan, ang mga pader ay babagsak ngayon. Sa eksaktong sandaling ito na tumatawag kami na may umaasang pananampalataya at durog na puso sa harap ng iyong maluwalhating presensya. Ang mga pader ng kanser ay babagsak, ang mga tanggulan ng diabetes ay magugiba, ang mga higante ng mga sakit sa puso ay babagsakan. Lahat ng karamdaman na tumayo sa mga medikal na paggamot ay malulupig ng supernatural na kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang kami umaasa ng himala, hinuhulaan namin ang himala, ipinapahayag namin ang kagalingan, ipinagpapahayag namin ang pagpapanumbalik batay sa mga hindi nabibigong pangako ng salita ng Diyos. Ang nangako ay tapat at tutupad sa bawat salita na lumabas sa kanyang bibig. Sinabi niya na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kami ay gumaling. At kung gumaling kami, kung gayon ang kagalingan ay isang natupad na katotohanan sa espiritual na mundo, naghihintay lang ng pagpapahayag nito sa pisikal na mundo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, inaangkin namin ngayon ang espiritual na katotohanan ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya, dinadalang namin mula sa hindi nakikita patungo sa nakikita ang dibinong pag-aalaga na ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ipinahahayag namin na tapos na, kumpleto na, natupad na sa pangalan ni Hesukristo, aming Panginoon at Tagapagligtas, ang Diyos ng kagalingan na gumagawa ng mga himala at kababalaghan. Ngayon, mahal na kapatid na sumunod sa makapangyarihang panalangin ito hanggang sa dulo, gusto kong gumawa ng espesyal na imbitasyon para sa iyo na nahipo ang puso. Pindutin ngayon ang buton ng like bilang isang propetikong kilos ng pasasalamat sa Panginoon para sa panalangin ito. Bukod dito, hinihikayat kita na ibahagi ang panalangin ito sa ibang mga tao na nangangailangan ng himala, na dumaraan sa mga karamdaman, na nangangailangan ng pagpapahid ng Diyos sa kanilang mga buhay. Maaari kang maging instrumento sa mga kamay ng upang magdala ng pag-asa, pananampalataya at kagalingan sa isang taong nalulungkot at malapit ng sumuko. Huwag panatilihin ang pagpapalang ito para sa iyong sarili lamang. Paramihin ito sa pamamagitan ng pagbabahagi sa mga kamag-anak, kaibigan, mga kapatid sa simbahan, mga tao sa social media na kailangan marinig na may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus upang magpagaling ng lahat ng karamdaman. Manatili sa amin sa channel na ito. Mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. I-activate ang kampana ng mga notifikasyon upang hindi makaligtaan ang anumang panalangin, anumang salita ng pananampalataya, anumang nilalaman na maaaring baguhin ang iyong espiritual na buhay at magdala ng breakthrough sa iyong sitwasyon. Ito ay isang espasyo ng pananampalataya, ng pag-asa, ng pagpapahayag ng walang hanggang katotohanan ng salita ng Diyos na may kapangyarihan na baguhin ang mga katotohanan at gumawa ng mga kahangahangang himala. At isa pang napakahalagang bagay na gusto kong hilingin sa iyo na nanonood ngayon, isulat sa mga komento ang iyong pangalan o ang pangalan ng isang taong mahal mo at nangangailangan ng himala ng kagalingan. Gumawa tayo ng makapangyarihang kadena ng panalangin kung saan magpapangilisiman tayo para sa isa't isa. Magtatayo tayo ng isa't isa sa harap ng trono ng biyaya, tumatawag na sama-sama para sa supernatural na paggalaw ng Diyos sa aming mga buhay. Sinasabi ng Biblia na ang panalangin ng matuwid ay may malaking epekto. At kapag nagsama kami sa panalangin, ang langit ay gumagalaw, ang mga anghel ay nagsisimula, at gumagawa ang Diyos ng mga himala na lumampas sa aming pag-unawa. Samantalahin din na ibahagi sa mga komento ang iyong mga tiyak na kahilingan sa panalangin. Sabihin sa amin kung ano ang iyong kinakaharap, anong diagnosis ang natanggap mo,
Anong labanan ang ginagawa mo laban sa karamdaman? Huwag mahiya. Huwag mahiya na ilantad ang iyong pangangailangan, sapagkat sa kahinaan ang kapangyarihan ng Diyos ay pineperpekto. Sa pag-asa ang dibinong biyaya ay nagpapahayag ng mas malaking intensity. Gusto naming manalangin para sa iyo sa pamamagitan ng pangalan. Gusto naming mamagitan para sa iyong tiyak na kaso. Gusto naming magsama sa iyong pananampalataya upang makita nating magkasama ang himala na mangyayari sa iyong buhay. At kung gumawa na ang Diyos ng himala sa iyo, kung nakaranas ka na ng nagpapagaling na kapangyarihan ni Jesus, kung sumaksi ka na sa supernatural na pagpapahayag ng Panginoon sa iyong kasaysayan, kung gayon ibahagi ang iyong patotoo sa mga komento upang palakasin ang pananampalataya ng ibang mga. Ang iyong patotoo ay maaaring maging gasolina na kulang para sa isang tao na hindi sumuko, para sa isang tao na magpatuloy na naniniwala, para sa isang tao na magpursigi hanggang makita ang kumpletong tagumpay. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. May isang komunidad ng pananampalataya dito na naniniwala sa imposible, na naglilingkod sa Diyos ng mga himala, na tumatanggi na tanggapin ang pagkatalo bilang huling salita. Sama-sama kami ay mas malakas. Sama-sama ang aming panalangin ay mas malaking kapangyarihan. Sama-sama maaari kaming gumalaw ng mga bundok at makita ang mga pader na bumabagsak sa harap ng aming mga mata. Ang channel na ito ay umiiral upang palakasin ang iyong pananampalataya, upang buhayin ang iyong pag-asa, upang ipahayag ang nakakalaya na katotohanan ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Kaya manatili sa amin, lumakad sa amin, lumaki sa amin sa pananampalataya at kaalaman ng iyong umibig sa amin at nagbigay ng kanyang sarili para sa amin. Ang Diyos ng kagalingan ay narito. Nakikita ka niya, naririnig niya ang iyong daing, inuunat niya ang kanyang mga nagpapagaling na kamay sa iyong buhay. Sa sandaling ito, tanggapin, maniwala, ipahayag, hulaan ang iyong kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ang mga pader ay bumabagsak ngayon, ang himala ay nangyayari ngayon, ang tagumpay ay nakakamit ngayon, at sa loob ng ilang sandali makasaksi ka ng iyong sariling mga mata ng mga kababalaghan na ginawa ng Panginoon para sa iyo, para sa kaluwalhatian ng kanyang banal na pangalan. Amen.